Mga kapuso, patay po ang isang lalaki sa Quezon City matapos saksakin ng halos 40 beses. Mga sospek sa krimen ang magkapatid na katrabaho niya. Balita hatid ni James Agustin. 38 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng 25 anyos sa lalaki sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Isinugod pa sa ospital ang biktima. Bago siya binawian ng buhay, kinilala niya sa pulisya ang dalawang katrabahong nasa likod ng krimen. Sa hot pursuit operation ng Batasan Police, inaresto ang 47 anyos sa lalaking sospek. Bakas pa ang dugo sa kanyang paa, binti at braso. Ang nakababata naman niyang kapatid na 40 anyos, nakuhanan sa CCTV camera na naglalakad na nakayapak paalis sa lugar. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen sa barak sa tinutuluyan ng biktima at magkapatid na sospek. Sa pagkakwento ng witness natin ay kainuman niya itong dalawang suspect na sa second floor sila at bigla na lang bumaba itong dalawang magkapatid at doon sa first floor may narinig siya na sumigaw itong biktima na humingi ng tulong dahil siya ay pinagsasaksak. At agad naman siyang bumaba at doon nakita niya yung dalawang suspect na walang habas na sinaksak itong biktima. Nakakuha ng sokon 2 kutsilyo na ginamit umano ng mga sospek. Ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman sa trabahong ugat ng krimen. Maaring ito ay work-related kasi itong biktima ay isang welder at itong dalawang suspect naman ay helper doon sa isang construction site. At tuwing nagiinuman itong dalawang suspect ay hindi nakikihalubilo itong biktima. Nasa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal ang sospek. Labis daw ang pagsisisi niya sa nangyari. Galitan po kami. Ano po pinag-awayan? Papatayin daw niya ako eh. Tapos po, Wala na po, sir. aminado kayo sa nagawa niyong krimen. Patuloy na hinahanap ng pulisya ang isa pang sospek. Sasampahan ng magkapatid ng reklamong murder. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga dumaraan o daraan sa South Luzon Expressway, mas mahal na po ang toll doon. Yan ay matapos ipatupad nitong Lunes ang ikalawang tranche ng aprobadong toll hike. Mula Alabang hanggang Calamba, 10 piso ang dagdag sa mga Class 1 na sasakyan, 20 piso naman sa Class 2 at 30 piso para sa Class 3. Mula naman Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas, 2 piso ang dagdag toll sa Class 1, 6 na piso sa Class 2 at 8 piso sa Class 3. Noong November 2023 na ipatupad ang unang tranche ng dagdag toll. Abiso naman sa lahat ng motoristang dumaraan sa mga expressway, siguraduhin meron na kayong valid RFID. Simula kasi sa August 31, pagmumultahin na ng Toll Regulatory Board ang mga walang valid electronic toll collection o ETC device. Mula 1,000 hanggang 5,000 piso ang multa. May karampatang parusa rin para sa mga hindi sapat ang load. At pati na sa mga namemeke ng RFID o ETC device, umaasa po ang TRB na makatutulong ang paghihigpit para maiwasan ang traffic sa mga toll plaza. Pinsala sa ari-arian ang idinulot ng pananalasa ng buhawi sa ilang lugar sa Candaba, Pampanga. Ilang bahay ang nawalan ng bubong sa barangay Bahay Pare. May mga natumbang puno rin. Ayon sa Candaba Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kasagsagan ng malakas na ulan nang mangyari ang insidente nitong Lunes. Wala namang naiulat na nasaktan. Ang buhawi ay ilan lamang sa mga posibleng peligro na bitbit ng isang matinding thunderstorm ayon sa Pag-asa. Ngayong araw, may tsansa muli niyan sa malaking bahagi ng bansa, kasama po ang Pampanga at ang Metro Manila. Posible po ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Easterlies naman ang magbubuhos ng ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Wala nang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Doble pasakit ang pasan ngayon ng isang mag-anak sa Marikina. Nasunugan na nga sila ng bahay, nasawi pa sa sunog ang kanilang mga magulang. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Halos hindi na raw kinayang tingnan ni Armando at ng kanyang mga kapatid ang bangkay ng kanilang nanay at tatay nang inilabas mula sa kanilang nasunog na bahay. Sobrang bigat po talaga, siyempre. Hanggang sa ngayon,
masakit pinapa sa Diyos ko na yung nangyari sa magulang ko. Si Armando saglit lang daw lumabas ng bahay para bumili ng pagkain at nang bumalik siya, nilalamo na ng apoy ang kanilang bahay. Hindi na ako makapasok para i-save yung magulang ko kasi yung apoy parang maharap na po sa akin. Pasado alas 12 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa residential area sa Champaka 2, Barangay Fortune, Marikina City. Sa inisyal na tala ng barangay, nasa 18 bahay o 24 na pamilya ang apektado ng sunog. Kabilang na riyan ang pamilya ni Nanay Erlinda. Mabilis lang daw kumalat ang sunog sa magkakalapit na bahay. Wala na raw silang naisalbang gamit. Pero laking pasalamat niya na nakalabas ng ligtas ang kanyang 2 anak at 4 na apo. Yung aking mga apo at mga anak, pinalabas ko na. Sabi ko, kahit na wala na kayo mabitbit, makalabas lang kayo. Inabot ng mahigit 1 oras ang pag-apula ng mga bombero sa sunog na umabot sa 2nd alarma. Hindi bababa sa 8 fire truck ang kinailangang rumisponde. Sa ngayon sa Champaka 2 Multipurpose Hall muna nananatili ang ilang pamilyang nasunugan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Calabarzon ngayong pong Miyerkules dahil sa volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Shift muna sa modular o online classes ang lahat ng antas sa public at private schools sa Cavinti, Laguna. Wala ring in-person classes sa mga bayan ng Magdalena, Pagsanhan at Santa Cruz. Sa Rizal Province, kanselado po ang face-to-face classes sa Hala-Hala, Pililya at Taytay. Kahapon, nakapagtala po ang FIVOX ng mahigit 5,000 tonelada ng asupreng ibinuga ng Bulkang Taal. Mayroong ding upwelling ng mainit na volcanic fluid sa main crater ng bulkan na nagdulot ng VOG. Wala namang naitalang lindol sa palibot ng bulkan sa loob ng 24 oras. Sa ngayon, nananatili po sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nahulog sa gilid ng kalsada ang isang kotse sa Catanduanes. Sa Tuwi, Batangas naman sugatan ng isang lalaki matapos na barilin ng pinsa ng kanyang kinakasama. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Tinamaan ng bala ng baril sa kanang hita ang isang lalaki sa Tuwi, Batangas matapos barilin ng pinsa ng kanyang kinakasama. Sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga lang umano ang biktima sa tinutuluyan niyang bahay nang mabulabog umano ng ingay na nagmumula sa kanyang bubungan na tila raw may binabato ito. Agad umanong lumabas ng bahay ang biktima at nakita ang sospek. Nag-start yung pamamarilit sa biktima. We were able to recover empty shell ng caliber 45 dun sa labas ng bahay nitong victim. Parang ito kasing mag-asawa ng victim ay naghiwalay dati. So bilang pinsan, yun yung pinag-awayan nila na nagkaroon pa sila ng insidente na nagsaksakan pa sila pero wala namang na-injured during that incident. Naaresto rin ang sospek at na-inquest na para sa reklamong frustrated murder. Hindi na na-recover pa ng pulisya ang ginamit na baril sa insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng sospek at ng biktima na nagpapagaling na sa bahay. Patay ang isang lalaki matapos umanong barilin ng kanyang pinsan sa Dagupan City. Sa investigasyon ng pulisya, sumugod ang biktima sa bahay ng sospek. Nag-umpisa raw sa alitan ng insidente na nauwi sa pamamaril. Tinamaan ng bala ng caliber 38 na baril sa dibdib ang biktima. Dinala siya sa ospital pero binawian din ng buhay. That time, nakalasing nga ito si Marby na ungkat nila yung pagbabatuhan sa bahay na noon pa nangyari. So nagkaroon sila ng argument hanggang yung isa ay mayroong kumuha ng baril. Aminado ang mga kaanak na nakainom ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente. Nagtaka nga kami kung bakit ganun ginawa niya, wala rin iba sa amin. Pamangkin ko rin yun, ito anak ko naman. Ito kasi kapag lasing, madaldal lang. Bakit ganun ginawa niya? Binaril niya agad. Ang gusto ko lang po sanang mabigyan po ng hustisya po yung kapatid ko. Sana po lumabas na po si GR para po
magiging masaya na po yung kapatid ko. Sasampahan ng kaukulang kaso ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Nahulog sa bangin ng isang pick-up sa Ocampo, Camarines Sur. Sa pag-iimbestiga ng Ocampo MPS, pauwi na sana sa Iriga City ang driver ng pick-up at isang sakay nito. Posibleng nakaidlip umano ang driver, kaya hindi niya namalaya na nasakop na niya ang kabilang lane at tuluyang nahulog sa bangin. Sugatan ng driver at sakay niyang agad dinala sa ospital. Sa Baras, Catanduanes, isang kotse rin ang aksidenteng nahulog sa gilid ng kalsada. Batay sa report, nawalan ng kontrol ang driver sa sasakyan pagdating sa pakurbang bahagi ng kalsada. Ayon sa MDRRMO, sa halip na magpreno, posibleng ang accelerator ang natapakan ng driver. Nakaligtas ang mag-asawang sakay ng kotse. Nagkasunog sa isang garahe ng mga bus sa Daet, Camarines Norte. Umabot ng halos 1 oras bago magdeklara ng fire out ang mga otoridad. Kasama sa mga nasunog ang isang kubo, sirang unit ng bus at mga nakatambak na gulong. Walang nasaktan sa insidente habang tinatayang nasa 15,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng insidente. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.